May gusto lang sana akong ikwento sa inyo. Nangyari ito noong 2015. Nakatira pa ako noon sa isang maliit na baryo. Malamig doon tuwing Pasko kasi napapalibutan kami ng mga puno ng niyog na parang mga higanteng nagbabantay. Tapos, yung mga ilaw na nakasabit sa bintana ng mga bahay, parang mga bituin na kumikislap sa gabi. Para tuloy may snow kahit wala naman, kasi ang daming makukulay na ilaw. May kaibigan ako noon na tawagin na lang nating Jomar. Si Jomar yung nakaisip ng kalokohang ito. Sabi niya kasi may alam daw siyang mangkukulam na pwedeng tawagin para ipakulam yung mga kaaway natin. Sabi ko naman sa kanya, bakit naman natin gagawin yon? Sabi ni Jomar, may teacher daw siya sa school na sobrang sama ng ugali. Pinahiya raw yung nanay niya sa harap ng maraming tao. Galit na galit siya, kaya gusto niyang ipakulam yung teacher para makaganti. Sabi ko sa kanya, ayaw ko ng ganyang kalokohan. Pero mapilit si Jomar. Sabi niya, kahit samahan ko lang daw siya. Sige na nga, sabi ko, pumayag na rin ako. Ang plano namin ay gawin yun sa mismong araw ng Pasko. Kasi sabi ni Jomar, yun daw ang pinakamagandang oras para tawagin yung mangkukulam. Kailangan daw namin pumunta sa isang liblib na lugar kung saan walang makakarinig sa amin. May dala siyang kandila at posporo. Tapos may papel din siyang dinikit sa isang stick. Ang nakasulat sa papel ay pangalan ng teacher niya. Sabi ni Jomar, kailangan daw namin magdasal ng 3 beses. Tapos, sisindihan niya yung stick na may papel. Hahawakan daw namin yung magkabilang dulo ng stick habang nasusunog ito. At kailangan namin ulit magdasal ng 3 beses. Sinimulan na namin yung ritual. Nagdasal kami ng 3 beses habang yung hangin ay parang bumibigat. Tapos, sinindihan ni Jomar yung papel. Hinawakan namin yung magkabilang dulo ng stick. Habang nasusunog yung papel, parang may malamig na hangin na dumaan at nagdasal ulit kami ng 3 beses. Parang may mga matang nakatingin sa amin mula sa dilim. Pagkatapos noon may narinig kaming kaluskos. Napatayo kami ni Jomar at tumingin sa paligid. May nakita kaming babae na papalapit sa amin. Nakasuot siya ng itim na damit. Yung mukha niya ay sobrang puti, parang wala siyang dugo. Yung mga mata niya ay kulay pula, yung mga labi niya ay kulay itim. Nilamig ako nung tumabi siya sa amin. Parang biglang naging yelo yung paligid. Tumingin siya kay Jomar. Tapos, nagsalita siya. Anong gusto mo? Sabi ni Jomar, pakulamin yung teacher niya. Tapos, sinabi niya yung pangalan ng teacher. Yung babae ay lumapit kay Jomar, tapos may binulong sa kanya. Hindi ko narinig kung ano yung sinabi niya, pero tumango si Jomar. Pagkatapos nun ay umalis na yung babae. Bumalik na kami sa bahay ni Jomar. Kinabukasan, balita sa buong baryo na nakita raw yung teacher ni Jomar na patay sa bahay nito. Nakaupo raw ito sa sahig at nakasandal sa pader. Nakatingin ito sa kisame at nakangiti. Yung mga kamay niya ay nakapatong sa mga hita niya. Yung mga daliri niya ay nakaturo sa kisame. Yung mga paa niya ay nakadikit sa sahig. Yung mga daliri ng paa niya ay nakaturo rin sa kisame. Parang may tinitingnan siya sa kisame. Pero wala naman daw kahit anong nakasulat o nakadikit doon. Nakakatakot daw tingnan yung teacher ni Jomar. Kasi hindi na nila ito mapapikit. Nakadilat yung mga mata niya at nakangiti pa rin. Hindi ko na nakita si Jomar pagkatapos nun. Parang unti-unti siyang nawala sa alaala ng lahat. Ako na lang yung natitirang nakakaalala sa kanya. Pero kahit ako, hindi ko na maalala yung mukha niya. Hindi ko na rin maalala yung pangalan ng teacher niya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Pero sa tingin ko may kinalaman yung mangkukulam sa pagkawala niya. Siguro, yun yung binulong sa kanya ng mangkukulam. Parang kapalit ng pagpapakulam niya sa teacher niya na wala siya sa alaala ng lahat. Parang naging bahagi siya ng sumpa
Naging malungkot na yung baryo namin. Hindi na kami naglalagay ng mga ilaw sa bintana. Pasko na naman. Naalala ko lang yung karanasan namin ni Jomar. Ako na lang yung natitirang nakakaalala sa kanya. Pero kahit ako, hindi ko na maalala yung mukha niya. Parang ako na lang yung natira sa isang mundo na unti-unting nawawala. Nakakalungkot at nakakatakot isipin na baka mawala rin ako tulad niya. May kwento ako sa inyo. Tungkol ito sa isang bahay sa probinsya na hindi na tinitirhan ngayon. Maraming alaala ang bahay na yon para sa akin. Doon ako lumaki. Doon ako natutong magbisikleta. Doon ako nag-birthday ng 5 beses. Doon ako nagkaroon ng unang halik. Doon ako nakapanood ng unang porn. Doon ako natutong magmaneho. Doon ako natutong magluto. Doon ako natutong magdasal. Nagsimula ang lahat ng ito noong Pasko, 1 taon na ang nakakaraan. Doon sa bahay namin sa probinsya, may isang gabi na nagkukwentuhan kami ng lolo ko. Tapos, bigla niyang sinabi na may nagmumulto raw sa pamilya namin. Hindi multo kundi isang halimaw. Nagulat ako sa sinabi niya. Ang buong akala ko noon ay puro kwento lang yon, parang mga alamat na hindi naman totoo. Kaya nga naisip ko na baka ako pa ang unang makakakita ng halimaw dahil hindi pa niya ito nababanggit sa akin. Ang sabi ni Lolo nung bata pa raw siya ay nakarinig siya ng tawa na nanggagaling sa kagubatan. Ang sabi niya, kakaiba raw yung tawa na yon. Hindi raw siya makapaniwala na galing yon sa tao. Pero ang pinaka natatandaan daw niya ay yung amoy na sumunod sa tawa. Amoy sinigang. Hindi ko alam kung bakit sinigang ang naisip ni Lolo. Pero yun daw talaga ang naaalala niya. Sa mga sumunod na araw ay nakakarinig daw sila ng mga tawa na nanggagaling sa kagubatan. Lagi raw may kasamang amoy ng sinigang. Nung minsang pumasok sa kagubatan ng tatay ni Lolo, ay nakakita raw ito ng mga bakas ng paa na parang sa tao, pero mas malaki at may mga kuko. Nagsimula raw matakot ang pamilya namin sa halimaw na nakatira sa kagubatan. Hindi raw nila alam kung ano ang ginagawa nito roon at kung bakit ito tumatawa, pero natatakot sila na baka isang araw ay atakihin nito ang bahay namin. Hindi ko alam kung bakit hindi pa sila umalis noon. Siguro ay dahil mahal nila yung bahay o baka naman wala silang ibang mapuntahan. Ang sabi ni Lolo ay nagpatuloy daw ang mga tawanan ng halimaw sa kagubatan. Hanggang sa tumanda siya at naipasa sa tatay ko yung kwento tungkol dito. Sabi ni Lolo, hindi raw nila alam kung anong klaseng halimaw ang nandoon at kung ano ang ginagawa nito roon. Pero ang sigurado raw siya ay hindi ito mabuti dahil kung mabuti ito ay hindi sila matatakot dito. Binalaan ako ni Lolo na huwag raw akong papasok sa kagubatan kapag narinig ko yung tawa ng halimaw. Sabi niya, hindi pa raw niya alam ang itsura nito, pero siguradong nakakatakot kaya mabuti nang umiwas na lang ako. Sa loob ng maraming taon na nakatira ako sa bahay na yon, ay hindi ko man lang narinig yung tawa ng halimaw na sinasabi ni Lolo. Kaya nga ang buong akala ko noon ay ako ang unang makakakita sa halimaw na yon. Pero sa kabila ng mga babala ni Lolo ay hindi ko maiwasang maisip na baka kaya hindi nila nakikita yung halimaw ay dahil natatakot silang hanapin ito. Sa mga kwento ni Lolo ay parang hindi naman nila sinubukang hanapin yung halimaw. Kaya siguro ay hindi nila ito nakita. Na-curious ako sa halimaw na yon. Ano kaya ang itsura nito? Ano kaya ang ginagawa nito sa kagubatan? Bakit kaya ito tumatawa? Ano kaya ang amoy sinigang dito? Dahil sa mga tanong na yon ay napagpasyahan ko na hanapin yung halimaw. Hindi ko sinabi kay Lolo dahil alam kong pagbabawalan niya lang ako. Sa mga kwento niya ay parang hindi naman delikado yung halimaw. Tumatawa lang ito at nag-iiwan ng mga bakas ng paa. Kaya naisip ko na baka kaya ko naman itong harapin.
Sa mga sumunod na araw ay naghintay ako na marinig yung tawa ng halimaw. Pasko noon kaya nagbabakasyon ako sa bahay ni Lolo. Hindi ako nagtagal ng paghihintay dahil sa sumunod na gabi ay narinig ko yung tawa. Nanggaling ito sa kagubatan. Hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng tawa yon. Basta ang alam ko ay hindi yung tawa ng tao. May kakaibang tono yon na hindi ko maipaliwanag. Pero ang mas nagulat ako ay yung amoy na sumunod sa tawa. Amoy sinigang na baboy na may gabi. Naisip ko na baka kaya amoy sinigang ang halimaw na yon ay dahil kumakain ito ng tao. Kaya amoy sinigang. Dahil sa mga kwento ni Lolo ay nagdalawang isip ako na sundan yung tawa na yon. Pero naisip ko na baka hindi ko na ulit marinig yung tawa kung palalampasin ko ito. Kaya kahit natatakot ako ay nagpunta ako sa kagubatan. Nakita ko yung mga bakas ng paa. Parang bakas ng paa ng tao. Pero mas malaki at may mga kuko. Sinundan ko yon. Naglakad ako ng ilang minuto sa kagubatan, pero hindi ko na narinig yung tawa. Naisip ko na baka nakatakas na yung halimaw. Kaya bumalik na lang ako sa bahay. Nung gabing yon ay hindi ako nakatulog ng maayos. Kasi iniisip ko na sana sinundan ko pa yung bakas ng paa. Baka sakaling nakita ko yung halimaw, sa mga sumunod na araw ay narinig ko ulit yung tawa. Pero hindi ko na sinundan dahil natatakot ako na baka hindi ko rin ito maabutan. Nung bisperas ng Pasko ay nagkukwentuhan kami ni Lolo sa labas. Tapos narinig namin yung tawa. Nagkatinginan kami ni Lolo. Tapos sabi ko sa kanya na hanapin namin yung halimaw. Nagulat si Lolo sa sinabi ko, pero pumayag naman siya. Sabi niya, matagal na raw niyang gustong harapin yung halimaw na yon, pero natatakot siya. Ngayon lang daw siya nagkaroon ng lakas ng loob kasi kasama niya ako at gusto niyang matapos na ang takot na bumabalot sa pamilya namin. Nagdala kami ng mga armas. Si Lolo ay may dalang baril, ako naman ay may dalang itak. Pumasok kami sa kagubatan at ramdam ko agad yung kakaibang lamig na parang may nakabantay sa amin. Ang dilim-dilim, kahit may flashlight kami, parang hindi sapat. Nakita namin yung mga bakas ng paa, sinundan namin yon kahit kinakabahan ako. Nung makarating kami sa gitna ng kagubatan ay narinig ulit namin yung tawa. Nanggagaling yon sa likod ng mga puno. Dahan-dahan kaming lumapit, tapos nakita namin yung halimaw. Nakatayo ito at nakatingin sa langit. Tumatawa ito at amoy sinigang. Yung balat niya parang puting-puti na parang baboy, pero yung mga mata niya sobrang pula, parang apoy na nagbabaga. Nakakatakot talaga. Tapos, nung lumingon ito sa amin ay nakita namin na kulay pula yung mga mata niya. Nagtawanan ulit ito, tapos bigla itong nawala. Nagtinginan kami ni Lolo. Hindi namin alam kung saan nagpunta yung halimaw. Pero bigla na lang itong sumulpot sa likod namin. Nagtawanan ulit ito. Tapos bigla itong nawala. Nasa harap na naman namin ito. Tapos nawala na naman. Nasa gilid na naman namin ito. Tapos nawala na naman. Nasa likod na naman namin ito. Nagtawanan ito ng nagtawanan. Tapos bigla na lang itong nawala. Hindi ko talaga maintindihan kung anong nangyayari. Parang lahat ng naririnig ko sa kwento ni Lolo totoo pala. Natatakot na ako. Hindi ko na alam kung saan ako tatakbo. Parang gusto ko nang magising sa bangungot na to. Naramdaman ko na lang na hinawakan ako ni Lolo sa balikat. Tapos sabi niya, tumakbo na raw ako. Nung tumingin ako sa kanya ay nakita ko na nasa likod niya yung halimaw. Nakatutok yung baril ni Lolo sa mukha ng halimaw. Pero nagtatawa lang ito. Tapos bigla itong nawala. Nasa harap na naman namin ito. Hawak nito sa leeg si Lolo. Tapos hinila siya sa lupa. Nawala sila pareho. Tumakbo ako. Tumakbo ako pabalik sa bahay. Naririnig ko yung tawa ng halimaw. Naririnig ko yung boses ni Lolo na sinasabi na tumakbo ako. Tumakbo ako ng tumakbo. Hindi na nakabalik si Lolo. Pagkatapos ng gabing yon ay hindi na ako nakatira sa bahay na yon. Pinabayaan na lang namin yung bahay.
Dahil sa tuwing naririnig ko yung tawa na nanggagaling sa kagubatan ay naaalala ko si Lolo. Ngayon ay 1 taon na ang nakalipas. Pero naririnig ko pa rin yung tawa na yon. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakarinig. Pero sa tuwing binibisita ko yung bahay na yon ay naririnig ko yung tawa na nanggagaling sa kagubatan. Parang sinasabi ng halimaw na hindi pa siya tapos sa amin. Natatakot ako para sa pamilya namin, baka bumalik siya at may gawin pang masama. May kilala akong estudyante noon sa isang university sa Manila na ang pangalan ay Carmela. Psychology student si Carmela at sa isang punto ng kanyang pag-aaral ay kinailangan niyang mag-thesis. Nagdesisyon siya na manatili sa dormitoryo ng university kahit na bakasyon para makapagtrabaho sa kanyang thesis. Halos walang tao sa dormitoryo noon dahil nga bakasyon. Karamihan sa mga estudyante ay umuwi sa kanilang mga probinsya. Tahimik ang kapaligiran, halos nakakarinig siya ng kaluskos ng mga dahon sa labas. Walang sagabal sa kanyang pag-aaral, pero may isang parte ng dormitoryo na hindi niya pinupuntahan. May mga kwento kasi na haunted daw ang parte na yon ng dormitoryo. Hindi naman naniniwala si Carmela sa mga multo, pero para sa kanya, mabuti na yung nakakasiguro. Nung unang gabi na siya lang mag-isa sa dormitoryo, may napansin siyang ilaw na nanggagaling sa isa sa mga kwarto na nasa haunted na parte ng dormitoryo. Ang alam niya ay walang tao sa kwartong iyon dahil matagal nang walang tumitira roon. Kaya nagtaka siya kung bakit may ilaw. Sa isip niya baka may naiwan lang na gamit o baka may ibang estudyante rin na nagstay. Pero nung tiningnan niya ng mabuti, napansin niya na hindi ilaw ang nakikita niya kundi isang parol na kumikislap sa madilim na kwarto. Sa mga sumunod na gabi, pinapanood niya yung parol. Nakakatuwa raw kasi yung mga ilaw na kumikislap. Nakakawala ng stress. Pero isang gabi napansin niya na may anino na gumagalaw sa loob ng kwarto. Hindi niya masyadong makita pero sa tingin niya ay isang tao na nagdedekorasyon ng Christmas tree. Sa puntong iyon ay kinilabutan na siya. Kaya naman naisip niya na puntahan yung kwarto. Pagpasok niya, wala siyang nakita na Christmas tree o parol. Ang tanging naroon ay isang lumang belen na puno ng alikabok. Napansin din niya na may nawawalang piraso sa belen. Nung gabing iyon ay nagkaroon ng bagyo, malakas ang ulan at hangin. Nag-brownout sa buong paaralan. Sa dilim parang lumakas pa ang hangin na humahampas sa bintana. Binuksan ni Carmela ang bintana at tinignan ang kwarto na may parol. Nagtaka siya dahil sa kabila ng brownout ay kumikislap pa rin ang parol. Sa puntong iyon ay kinilabutan na siya. Sinara niya ang bintana at umupo sa kama. Naghintay na bumalik ang kuryente. Sobrang dilim ng buong dormitoryo. Hindi niya alam kung anong oras na. Pero nakaramdam siya na may tao sa kwarto niya. Hindi niya maipaliwanag pero alam niya na hindi siya nag-iisa. May boses ng babae na nagsalita mula sa isang sulok ng kwarto. Sabi ng boses ay huwag daw siyang matakot dahil hindi naman daw siya sasaktan ng mga ito. Nagsalita ulit yung babae at sinabi na isa itong multo na naninirahan sa dormitoryo. Sabi ng babae ay may nakalimutan daw trahedya na nangyari sa dormitoryo. Isang sunog na hindi na naalala ng karamihan pero nag-iwan ng malalim na sugat sa mga kaluluwa ng mga biktima. Maraming taon na ang nakalilipas. Noong nakaraang Pasko, nagkaroon daw ng sunog sa dormitoryo. Maraming estudyante ang nasunog ng buhay dahil sa sunog. Isa sa mga ito ay isang lalaking estudyante na nawalan ng isang paa. Dahil sa sunog, ang mga multo ng mga estudyante ay hindi matahimik. Kaya tuwing magpapasko ay naglalabasan ng mga ito at nagdedekorasyon ng Christmas tree sa kanilang mga kwarto. Nung sabihin yon ng babae, ay nakita ni Carmela na naglabasan ng mga multo sa kwarto niya.
Hindi na raw niya mabilang kung ilan ang mga ito, pero lahat sila ay may mga sugat sa katawan at mukha. Nakita niya na may isang lalaki na nawalan ng paa. Lahat ng multo ay umaawit ng mga Christmas carol. Sabi ni Carmela, nakakatakot man ang itsura ng mga multo ay nakakalungkot din ang kalagayan ng mga ito. Para bang naramdaman niya ang bigat ng kanilang pinagdaraanan at hindi niya napigilan ang kanyang luha. Nung bumalik ang ilaw ay nawala na ang mga multo. Sabi ni Carmela ay hindi na siya nakatulog nung gabing iyon. Nag-aalala siya na baka siya ang sunod na mamatay sa dormitoryo. Hindi na niya kayang manatili pa sa lugar na iyon, kaya naman kinaumagahan ay nag-impake siya at umuwi. Hindi na raw siya bumalik sa dormitoryo at natapos naman niya ang kanyang thesis. Sabi ni Carmela, nung umalis siya sa dormitoryo, ay naramdaman niya na may malamig na hangin na umihip sa kanyang katawan. Parang may mga kamay na nagpaalam sa kanya. Tapos ay narinig niya ang mga boses ng mga multo na umaawit ng Christmas carol. Pakiramdam daw niya ay naging parte na siya ng kwento ng mga multo. May alam akong kwento na medyo may pagkakatulad sa kwento nyo. Pero sa kwento naman na ito, may kulto na nag-aalay ng tao. Ito ay ikinuwento sa akin ng isang kakilala na taga-ibang bayan. Tawagin na lang natin siyang Mang Leo. Dati raw sundalo si Mang Leo. Pero nag-retire na siya sa serbisyo at naging gwardya na lang sa bayan nila. Malit lang daw yung bayan nila. Magkakakilala halos lahat ng mga tao. Kaya kapag may nawawala, mabilis na kumakalat yung balita. Ang problema lang ay may mga pagkakataon na may nawawalang tao na hindi na natatagpuan pa. May ilang taon na raw na nangyayari yung ganon. May mga nawawalang tao na hindi na natatagpuan. Ang sabi ng iba ay baka raw umalis lang yung mga yon at hindi na bumalik. Pero sabi naman ng iba ay baka raw may masamang nangyari sa mga nawawalang tao. May isa raw kaibigang pulis si Mang Leo na tawagin na lang nating Mang Cardo. Isang araw ay nagkukwentuhan daw sina Mang Leo at Mang Cardo. Nung sabihin ni Mang Cardo na may natuklasan siya tungkol sa mga nawawalang tao sa bayan nila. May nakapagsabi raw kay Mang Cardo na may kulto na nag-ooperate sa bayan nila na nag-aalay ng mga tao sa kung anumang sinasamba nila. Nung marinig daw ni Mang Leo yon, medyo nagduda siya. Sa isip niya, baka naman chismis lang to. Pero naisip niya rin na baka yun nga ang dahilan kung bakit nawawala ang ilang tao sa bayan nila. Nung mga panahon na yon ay may nawawala na namang tao sa bayan nila. Isang estudyante na nagngangalang Alvin. Huling nakita si Alvin na naglalakad pa uwi sa kanila. Pero hindi na ito nakarating sa bahay nila. Nagkasundo raw sina Mang Leo at Mang Cardo na hanapin yung kulto at pigilan yung mga ito sa kung ano man ang binabalak nila. Sa isip ni Mang Leo ay may kaalaman naman siya sa pakikipaglaban dahil sa pagiging sundalo niya. Kaya kahit na dalawa lang sila ni Mang Cardo ay kakayanin nila na labanan yung kulto. Isang gabi, naglalakad sina Mang Leo at Mang Cardo sa kakahuyan. Biglang may naamoy silang insenso na parang galing sa malayo. Yung tipong amoy na nakakakilabot na parang may nagmamasid sa kanila sa dilim. Sinundan nila yung amoy at doon nila nakita yung isang abandonadong bahay na may mga nakasinding kandila sa paligid. Sumilip daw sa bintana sina Mang Leo at Mang Cardo at nagulat sila sa nakita nila. May mga tao sa loob ng bahay na nakasuot ng itim na robe at may mga simbolo ng okultismo sa sahig. Sa gitna ng bahay, may nakatali na lalaki na nakahubad, si Alvin. Yung itsura niya parang wala na sa sarili, nanginginig at takot na takot. Nakakatakot talaga. Nagulat daw sina Mang Leo at Mang Cardo sa nakita nila pero hindi na sila nagdalawang isip na sugurin yung kulto. May dalang baril si Mang Cardo at si Mang Leo naman ay may dalang itak. Nung pumasok sila sa bahay ay nagtakbuhan yung mga kultista. Hindi nila nakita yung mga mukha ng mga ito
dahil nakatakip ng hood yung mga mukha nila. Naiwan si Alvin na nanginginig sa gitna ng bahay. Pinakawalan siya ni Mang Leo at Mang Cardo. Pero bago sila lumabas ng bahay ay napansin ni Mang Leo na may mga buto ng tao sa isang sulok ng bahay. Naisip niya na may mga nauna ng biktima ang kulto. Nung gabing iyon ay sinunog nila Mang Leo at Mang Cardo yung bahay. Nung mga sumunod na araw ay nagtanong-tanong daw si Mang Cardo kung may nakakita ba sa mga taong pumasok sa bahay na yon. Pero wala raw nakapansin sa mga kultista. Naisip ni Mang Leo na baka may mga kakuntsaba sa bayan nila yung kulto. Parang ang hirap isipin na walang nakapansin sa kanila, lalo na sa ganitong kaliit na bayan. Baka may mga taong nagtatakip sa mga ginagawa nila. Sa ngayon ay matagal nang wala sa bayan nila si Mang Leo. Pero sabi niya sana raw ay nakahanap ng mas malaking kulto yung mga pulis doon. Kasi kahit papaano gusto niyang maniwala na may hustisya pa rin. Na kahit gaano pa kadilim yung nangyari, may liwanag pa ring darating.